Okay, Real Talk 101, Episode 11. This is November 25th, Saturday. Check natin kung ano yung topic natin ngayon. Dito tayo kumuha. Independence, Diyos ko. Okay. Kat, you are being encouraged to develop a balance between independence and time of togetherness. This also indicates that you would greatly benefit from a profound journey of self-discovery. Learn to enjoy time and spend with yourself. Alam mo, ito yung pinakamahirap. Aminin nyo. Kasi may mga tao na hindi sanay mag-isa. Yung mga taong lumaki sa poder ng magulang niya, na maganda ang buhay, tapos biglang nawala yung magulang, biglang bagsak ang negosyo, at parang nawindang siya. Merong mga ganyan na yung iba talagang real talk, nabubuang, no? Yung iba namamatay sa depresyon. Yung iba, wala na, hindi na talaga nila alam kung paano sila mabuhay kasi nasanay sila nandyan magulang nila. Isa pa dito, kapag napunta naman tayo sa relasyon, no? Kapag ikaw yung tipo ng tao na nasanay ka na nasa bahay ka lang, tapos husband mo yung kumikita, no? Tapos kulang yung kita ng husband mo, ikaw lang yung taga-reklamo. Ikaw lang yung taga trigger ng galit, ng away. Kasi ikaw yung hindi nakakaintindi kung gaano siya kahirap. Kasi alam mo, sa real talk lang sa punto kasi, may mga tao, hindi naman lahat, real talk, may mga tao na tamad. Gusto nila, makahanap sila ng tao na bubuhayin sila. Na hindi na nila kailangang magtrabaho, hindi na nila kailangang magbanat ng buto, hindi na nila kailangan pang magbilad sa ilalim ng init ng araw. No? Ito yung mga tipo ng tao na wala talagang ambisyon sa sarili na magsumikap. Real talk, ito yung mga tipo ng tao na minsan tinatawag ng parasite, abusado, batugan, walang silbi. No? Kasi kung sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, real talk, kung nag-asawa ka para lang buhayin ka, huwag ka nang mag-anak. That's the real talk. Kasi maaawa ka dun sa tagahanap buhay. Kung bibigyan mo pa siya ng maraming anak, di ka na nga niya kayang buhayin, magkaanak pa, 'di ba? So bago ka mag-decide na pakasalan yung tao, pakisamahan yung tao, ipa-check mo muna sa hula, background check din sa realidad. That's the real talk. Kung kaya ka bang buhayin ng taong yan. Kasi hindi naman po pwede na kainin yung pag-ibig. Real talk yan. Hindi naman pwede na yung pag-ibig la ibabayad mo sa Meralco. Pag-ibig yung ibang bibili mo ng ulam at bigas. At kapag merong nagkasakit sa inyo, pag-ibig lang din ang ibabayad mo sa ospital. Hindi ganon. Kasi kahit nga yung yung talagang pag-ibig na tawag na ito, opisina or sangay ng gobyerno, hindi na rin halos makaproduce, di ba? Ngayon, yung real talk dito is, napakahirap maging independent, pero alam nyo, minsan, blessing in disguise yung iwanan ka ng mahal mo. Kasi doon nasusukat yung tatag mo, yung tibay mo, na kaya mo pala, no? Yung buong akala mo mamamatay ka pag wala siya. Yung buong akala mo
sasakluban ka ng langit at lupa pag hiniwalayan ka. Pero ayun, hindi niya alam, no? Dumating ka dun sa talagang rurok ng desisyon na ayusin sarili mo, mahalin sarili mo, sundan yung journey na tinatahak mo na mag-isa, no? Yung i-enjoy mo yung sarili mo. Tapos, hanggang sa dumating ka sa punto na real talk, mabalanse mo ang buhay mo single at ang pamumuhay mo na mag-isa. Doon mo makikita na ang dami ko palang na benefit. Una, peace of mind. Pangalawa, freedom. Pangatlo, yung wala kang stress. Kasi, kung gusto mong matulog, matulog ka. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Kung wala kang pera, di wala, di ba? Wala kang sisisihing ibang tao kasi ikaw lang eh. Yung pinaka maganda, independent ka, no? Real talk. Yung tipo ng independent na kahit saang aspeto, pwede. Ito yung tao na walang kiyeme sa kung anong klaseng trabaho ang meron basta kumita siya sa sarili niya. Walang pinipiling lugar basta mabuhay siya. That's the real talk. Kasi may mga tao na gusto nila trabaho pa maghabol sa kanila, which is impossible. And the real talk is, to be independent is to stand on your own feet on the ground with your own virtues and attitude in life. Kasi, yung taong independent, no, iwanan man ng makailang beses, hindi na natatakot yan. Kasi ilang beses na rin niyang nasubukan, ilang beses na rin niyang nalagpasan. So, ganun lang din yun sa larangan ng trabaho, sa trabaho, no? Kung wala kang inaapakan tao, wala kang dinidihadong tao, kahit saan korte ka padalhin, panalo ka. Kung nanatili kang humble, independent sa sarili mo, that's the real talk. Kasi, aalis ka man sa kumpanya na yan, paglipat mo, kung nakadestino ka talagang sumikat, sisikat ka kahit saang kumpanya at kahit saang lugar ka mapunta. Dahil alam nyo, bit-bit mo yung sarili mong swerte. So, iba pa din yung salita, di ba? Real talk, may kasabihan. Langaw na nakadapo sa kalabaw. Ganun yun. Diba? I don't know if that is the correct idiomatic expression, pero para kang langaw na nakapatong sa kalabaw. So, ibig sabihin, lahat ng karangyaan na meron ka, kung hindi galing sa magulang mo, sa kapatid mo, galing sa sugar mommy, sugar daddy, galing sa kung kanino. Iba pa din yung ginagastos mo, sariling income mo, no? Yung bahay mo, sarili mong bahay, lahat sa'yo. And that's the real talk. Kasi ang hirap na nandun ka lagi nakatingala sa ibang tao. Nagmamakaawa, nagdadrama, di ba? Real talk yan. Don't play a victim and don't cry just to beg for something. Never beg even for love, and that's the real talk. I thank you so much sa lahat-lahat po. Don't forget maging independent. Kung gusto niyo hong magpa-ritual, kasi may first Friday pa tayo sa December, do it na ASAP. Okay? Thank you.